everyone, I am Angel Rosibertida Sitognaw. So we're going to discuss all about in this book the subject of UGE 1. Um, Now I know a practical guide in reading. So come on, come with me. The first skills we're going to discuss is the SQ5R. So a few questions that Sir Ananya has been given to us. So first question is what experience or your learnings about the subject or expectation. So these skills influence me by coping a new knowledge or getting some more information, or that we can acquire to our school subject and by communicating to other people. So SQ5R is giving a big impact to ourselves by discipline, learnings, and capabilities. So the SQ5Rs first is survey, question, read, respond, record, recite, and review. So I can apply these skills by encounter other people, like communicating with them, getting his opinion, or determine what kind of people that we encounter. So the big learning that I've got in this skills is by determining the step by step, or how can we determine what is the first things that we need to do by utilizing this SQ5R, and by disseminating a good influence to others. So the next skills is sequencing. So my expectation to this skills is very easy and understandable. So when we say sequencing, it is what we call step by step. So sequencing is it goes of each step of our life has a very big impact to us. Like when you plan step by step, it's good to be like that. Kumbaga, pag may matino kang pag-iisip o nagpaplano ka kung ano yung mga gagawin mo sa buhay. For ito, example lang ito nagpaplano ka sa inyong buhay kung ano yung mga gagawin mo, like step by step is madali ka lang makakapag-isip kung ano yung mga bagay na gagawin mo. Kumbaga gusto mong maging isang milyonaryo, ano yung unang step mo doon? Siyempre mag-aaral ka, magsisipag ka, pagkatapos nun magkakapera ka, pupunta ka sa mga ibang bansa. Ganon yung pag-sequence ng mga bagay-bagay or mga pangyayari sa ating buhay. So from school to work is magagamit natin siya by like kung meron tayong tinatawag na time management. So yun lang po. Salamat. This is the comparison and contrast. So my expectation to these skills is I can't feel pressure or not hard to me, because these skills is I've encountered a lot in my life, like from my high school days, junior high school days, and now in college. So it's good to acquire every learning knowledge about these skills. Like I am using these
skills, everyday everyday experiences in my life. So itong skills na to is nagbibigay ng mga maraming kadahilanan kung bakit yung mga tao is marunong magkumpara at magdahilan kung ano ito, ano yan. Compare is it's not all about comparing, like they have a similarity, but not at least percentage, like in this compare. So these subjects or skills is very significant. It is because these skills can help to us by determining what should have been doing a lot of things that we need to determine. So first is compare and or ano yung mga bagay na dapat nating basihan upang ito ay makaragdag ng ating awareness or knowledge kung paano ito i-utilize. And then next is the contrast. Contrast is kumbaga merong isang nakaharang or hindi siya direct na pinagsasabi pa, kumbaga meron pang mga bagay-bagay na kailangang, for example, in contrast. So parang meron siyang gusto pang sabihin or kinukumpara pa niya sa parang hindi sila magkasimilar. So sa dito in this skills is you can determine easily by using this. So I acquire this in my life every day, in my daily life, as a normal civilian. Okay, ang susunod na skills is yung gaining the main idea. So my expectation to this skills is very easy lang para sa akin, kasi from the word getting main idea is you will be observing the main idea of the text or the passage that you will read. So kung ano man yung mga experience by learning these skills is I am so happy that I encountered these skills by adding to my pocket or wallet, that marami pa akong makukuhang knowledge about sa mga ganitong larangan ng yung anong tawag doon, yung pagkukomprehensa ng mga salita or yun, pag-comprehend ng mga another vowel or sound or mga word, like kumbaga i-determine na mo lang yung mga important na mga highlights dito sa passage upang ma-determine mo yung main idea nito. So marami akong natutunan tungkol dito na skills is you can apply in the sa tunay na mundo. Tapos kung magbabasa ka ng mga yung kumbaga yung mga poem, is madali mo lang makikita kung ano yung mga main idea nito. Tapos yun lang. The next skills is summarizing or summary. Ang expectation ko dito na skills is hindi siya masyadong mahirap, kumbaga medyo lang. Tapos from the word itself, summarizing is can be easily determined.
So in these skills, I learned this from my senior high school days, that our old teacher teach us on how to get summarizing, or on how to summarize word or text, phrases, or madami pang iba na pagsusulat upang ito ay maging isa-summarize mo, or maging isang matatawag natin itong summarizing or summary lang. For example, on research, like yung normal research lang is meron niyang mga tinatawag na summary, or like research presentation, yung kabuuan ng mga phrases doon sa inyong study, sa inyong research is iniisa mo na lang upang madaling maintindihan at sabotable kaagad yung mga, tapos maikli lang, tapos yun madali lang i-determine na kung ano yung mga information or mga result doon sa research nyo. So yun ang tinatawag na, para sa akin yun ang summarizing. Okay, so the next skills is the making inference. So my expectation this skills naman is, kumbaga sa una mahirap at hindi mo kaagad maintindihan kasi logic yung parang ikaw yung gagawa ng mga sariling pananaw mo, or like pwede siyang matawag na imagery, or like vivid. So habang tumatagal, tapos sumasagot kami sa mga practice set namin, parang madali na lang siya, at Sir Neil naman ay nag-guide sa amin upang malaman ito, kung ano ba ang ibig sabihin ng making inference. So malaking tulong ito sa atin upang mas malawak ang ating pananaw sa mga ganitong bagay. Kumbaga yung mga logic, or hindi natin maintindihan ng mga words pero may isang larawan, ito ang gagawin natin. Kumbaga like meron siyang clue kaagad, madali na lang malalaman, and malaking tulong para sa realization mo sa iyong utak. At yun lang, hindi ka na madali-dali pang isi-isihan na lang. So yun lang. Okay, sa next skills naman tayo. So next skills is drawing conclusion. So expectation ko rito talaga is about more on drawing, tapos yung katapusan niya yun lang. Tapos masyado akong hindi ko pa nalalaman yung ano ba ang ibig sabihin ng mga kataga nito, like ano yung ipinapahawatig niya. So a few days that karon pa rin, nagsisimula pa rin kaming nag-aaral tungkol dito sa making drawing conclusion. So yun, masyadong mahirap sa amin, tapos habang tumatagal naging madali na lang. At nung nalaman namin kung ano talaga ang ibig sabihin ng drawing conclusion is nasayahan kami, at marami kaming natutunan dito sa skills na to by comprehending or comprehend the image, or like kasi dito is hindi siya direct, like kumbaga picture lang yung pinapakita niya, tapos kung hulaan mo kung ano yung ginagawa doon. Kumbaga dito sa bata ay meron siyang ginagawa, may bulaklak, tapos may cake, o hindi mo alam agad kung ano yung ginagawa niya. Kumbaga birthday ba, anniversary ng kanyang mama na gusto niyang surprise, or Halloween, ganun. Tapos need mo lang talaga siya i-comprehend ng maayos, at yun, gagawan mo ng isang mensahe. Tapos yun lang, ma-acquire natin ito sa ating buhay
like kung paano tayo mag-realize or balance natin yung sarili natin palagi. The next skills, strategy. So these skills is what we call fact or opinion. So from the word fact or opinion is we can easily determine what should need to do in this skill. So my expectation to this skills is very easy and also determinable. So fact or opinion, fact or opinion is the medium of our life or the basic need of or the characteristic of each of one of us. So like people have an fake or fact ba or opinion ba yung sinasabi nila, like kumbaga katotohanan o hindi. So this skills is so essential because like for example for the fact muna tayo. So pag sinabi nating fact is kumbaga katotohanan or yan yung totoo. For example, si Maria ay nag-uulat sa kanyang mga klase sa totoo niyang talambuhay. Like in-explain niya yung lahat ng kanyang karanasan or experience na sa kanyang buhay. Tapos hindi siya nagsisinungaling. Yun yung example ng fact. Tapos yung opinion naman is kumbaga wala siyang motibo or nagsasabi lang siya ng mga ano niya, yung thoughts lang niya sa kanyang sarili, pero hindi niya nakita yung totoong mga pangyayari. Yan yung opinion. So yun nga, essential ito para sa atin or importante upang madetermina natin kung ano yung fact or opinion sa isang mga bagay. So the next skills is the assessing evidence. So my expectation and experiences about encounter these skills is very difficult because I am not expert to be having a good insight by getting the evidence. So by learning deeply in this skills is good, and madami kang malalaman pa tungkol kung paano kumuha ng mga evidence, like paano ka mag-assess. Tapos hindi lang iisa or dadalawa, is hanggang 5 or 6 pa na pag-a-assess kung paano magkuha yung isang ebidensya. So by learning these skills is good and can deeply understand those things that very miserable, na hindi mo kaagad ma-cook up yung mga isang salita or hindi mo alam yung mga meaning niya is, or mga like report or paano ka kumuha ng mga ebidensya. Like kung pag-aaralan mo ito ng maayos is lalawak ang iyong pananaw by assessing or pagkuha ng mga ebidensya. Like sa aming kurso, isa kaming criminology student, kumbaga very advantage to us to learn these kind of skills. So approve. We are here in the next skills, author's purpose. So author's purpose is unang-una is kumbaga madali lang itong maintindihan from the word itself, author's purpose. It can make you understand what purpose for these skills, or ano yung pinapahawatin niya dito. Kumbaga like madali lang, kumbaga author's purpose lang, or marami pang mga ibang bagay na ang isang author or nagsulat nitong mga libro nito is ano ba yung dahilan niya na isinulat niya ito. So para sa akin is
madali lang na intindihin itong isang libro na to or skills na to, like author's purpose. Kumbaga, ano ba yung isang dahilan bakit ito isinulat, or ano yung pinapahawatig niya or pinaparating sa mga mambabasa nito. For example, ako is mahilig akong magbasa ng mga chismis, kumbaga mga ganyan, or sa mga libro minsan is malalaman mo kung ano yung pinaparating ng isang author, kung bakit niya ito isinulat, or for awareness ba, or para ikaw ay maging may makapulot ka ng mga ibang knowledge, or kumbaga ikaw ay gusto niyang dalhin sa isang mahiwagang mundo. Kumbaga yung mahiwagang mundo para sa atin mga tao is yung magkaroon tayong mga malawak na mga pagsasarili. Kumbaga lumawak yung ating pananaw upang maintindihan yung mga bagay-bagay na nahihirapan tayo. Author's purpose is just thing or skills that we need to acquire in our daily life. Like, kumbaga, need din natin ito para mas madali natin ma-realize yung mga bagay-bagay, or yung minsan hindi natin maintindihan, kailangan nating tuunan ng pansin at ating suriin. Next skills is figurative language. So from the word figurative language itself is many symbols or like words that have a different meaning, like indirect or hindi siya kadalasang direkto yung pag explain niya dito sa kanyang mga phrases or stanzas niya. Like, isa siyang poetic na pagsusulat from the word figurative language itself. So dito is hindi na ako nahihirapan pa na determina sa mga bagay-bagay na itong skills na ito. Kumbaga, like, madali na lang para sa akin kasi dinaanan ko na ito ng aking junior high school. Kumbaga, need ko lang talaga i-improve pa yung pag determine ko sa mga phrases at mga meaning ng kanyang mga word dito, like simile, metaphor, oxymoron, hyperbole, yung mga ganyan. Kailangan natin yan sa ating buhay upang yun nga, para mas malawak pa yung ating pag-iisip, at need siya na makomprehend yung mga bagay-bagay dito na hindi natin maintindihan minsan sa ating pag-aaral or sa ating sariling buhay talaga, or yung andito tayo sa ating war zone. Kumbaga, lumalaban tayo kahit walang kalaban, tapos yun, kailangan mo lang talaga i-balance yung sarili mo para dito. So malaking tulong ito para sa akin kasi minsan yung mga bagay na hindi ko maintindihan is dinadaan ko lang sa pag remember dito sa mga, kumbaga, sa mga skills din dito. Like, ito yung pinagtutuunan ko minsan, na dito ako magbabase sa aking pananaw, kumbaga kakalma at hindi basta-basta aalma. Reading for literary purposes, reader's response. So these skills is first, that I read this is very difficult to me because I don't want to understand things on that day, like I am not willing to learn. But in a few days I try to coping in this skill. So now I understand 50%. So for me, reading for literacy purpose is such a good things that we need to conduct
or we need to survey every details, for example like mga information like literary purposes lang, or yung mga um, kumbaga isang yung babasahin mo lang yung mga need na i-determine doon, like kumbaga yung isang katangian ng tao or ano yung totoong buhay niya. At yun, pagkatapos mo yung basahin is kailangan mong suriin yun upang iyong malaman. Kumbaga i-recall mo yung lahat ng binasa mo, tapos iisa mo siya, tapos magre-response ka lang doon. Kumbaga for example, isang bata na hindi mabait, tapos kung ano-ano yung pinaggagawa niya sa buhay niya, yung mga mama niya parang hindi niya tinuturing ina, kumbaga yung pinapatulan niya, inaaway niya, yan, tapos magre-response ay wala pala siyang hindi pala siya matinong bata, ganoon, ganyan, tapos etcetera, madami ka pang ano, yan, tapos magagamit natin yan sa ating totoong buhay. Kumbaga malalaman natin kung ano din tayong klase na pagkatao. Kumbaga mare-reflect natin ang isang bagay. Okay, the last skills is evaluating technical documents. So my expectation to this skills is very easy lang to understand, because when we say evaluating technical documents, pag sinabi natin technical is ito ay pinaka-importanting bagay, or kumbaga sa mga negosyo, like ano yung mga katangian ng ibinabahagi nila sa mga tao upang mapabili sila, like yung mga sekreto, yan. Yun lang yung expectation ko doon, is madali lang. Tapos through learning in these skills is very important or essential to me, because kumbaga kung ikaw yung magkakaroon ng isang mga technical papers na kailangan mong itagaw, tapos kumbaga naikalat ng ibang tao, like naging copyright na lang, ganyan. So dapat maging aware tayo sa ating mga gamit or bagay natin. So ganoon lang. Yun lang po. Maraming salamat.